Sinilip nila ito sa opisina ni Sister Victoria. Bigla siyang kinalabutan nang lumingon ito sa kanila at ngumiti. Susunggaban sana siya nito, pero hinampas ito ni Sister Victoria ng krus. Tapos bibiktimahin pa niya tayo. Kailangan niyong makalabas upang makahingi ng saklolo. Sige na, magmadali na kayo. Madilim na ang buong paligid. Tanging malalakas na patak ng ulan ang naririnig sa buong bayan ng Prudente. Liblib ang lugar, kaya walang gaanong sasakyan ang dumadaan. Isang madre ang naglakad, dala ang itim na payong at maliit na maleta. Tahimik niyang binabagtas ang madilim na daan patungo sa El Prudente Convent. Hindi alintana ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Patuloy pa rin siya sa paglalakad kahit naririnig niya ang alulong ng mga aso. Huminto siya sa tapat ng isang malaking gate at matamang pinagmasdan ang paligid. Wala man lang kuryente sa kumbento. Tanging mga gasera ang natatanaw niya na nagsisilbing ilaw. Pinatunog niya ang may katamtamang laki na kampana na nakasabit sa may gate. Napapidlag ang guard na nakaidlip sa may guardhouse. Sinilip niya kung sino ang nagpatunog ng bell. Agad niyang pinagbuksan ang isang madre na nakatayo sa may gate. Magandang gabi, sister. Tumuloy po kayo. Magandang gabi din sa iyo. Nandyan ba si Sister Victoria? Oho, hali kayo. Ihahatid ko na ho kayo sa opisina niya. Naunang naglakad ang guard papasok sa kumbento. Dumiretso sila sa opisina na sinasabi ng guard. Kinatok ito ng guard at agad namang pinagbuksan ng nasa loob. Isang madre na may katandaan na ang nagbukas ng pinto. Magandang gabi, Sister Victoria. Ako po si Sister Shawi Villarba. Ako ang pinutol ni Sister Victoria ang iba pa sanang sasabihin nito. Shh! Alam ko kung sino ka. Natanggap ko ang telegrama mula sa San Jose Convent. Sige na, Romeo. Iwan mo na kami at pakitawag na rin si Sister Irene. Halika, Sister Shawi, pumasok sa loob. Ipinaliwanag ni Sister Victoria ang mga dapat at hindi dapat gawin ito habang nasa loob sila ng kumbento. Bawal silang lumabas ng gate o kahit makipag-usap sa mga lalaki na nagtatrabaho sa kumbento. Isa siya sa mga nakatoka sa kusina. Isang mahihinang katok ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Sister Victoria, si Sister Irene po ito. Umasok ka, sister. Sabi ni Sister Victoria dito. Pakihatid mo si Sister Shawi sa silid ni Sister Danica. Pakisabi na rin sa kanya na siya ang papalit kay Sister Romana sa kusina. Opo, sister. Halika, Sister Shawi. Ihahatid na po kita upang makapagpahinga na po kayo. Tumayo naman si Sister Shawi at magalang na nagpaalam kay Sister Victoria. Napansin ni Sister Shawi na nasa pinakasulok ang silid ni Sister Danica. Nag-iisa lang ang kanyang silid doon. Muntik nang mabitawan ni Sister ang gasera na dala nang may biglang dumaang daga. Maging siya ay nagulat din. Kaya ayaw kong nagpupunta dito eh. Ang daming mga daga at ipis. Napansin ko lang, sister. Nag-iisa lang yata ang silid ni Sister Danica dito. Nandoon kasi sa itaas ang ibang silid. Si Sister Danica ang pumili sa silid na ito. Hindi nga namin maintindihan kung bakit. Dati doon siya natutulog sa itaas pero lumipat siya sa ibaba nung namatay si Sister Romana. Sa ngayon, wala nang bakante sa itaas maliban sa silid na yan. Payo ko nga pala sa'yo dahil bago ka lang dito, huwag ka nang lumabas ng silid pagtungtong ng 10:00 ng gabi at huwag ka ring mag-uusisa kung bakit. Mahirap na, baka malaman pa ni Sister Victoria at pareho tayong malagot. Hindi naman ako tsismosa, sister. Panandalian lang din ako dito dahil wala pa silang mahanap na pwedeng ipalit kay Sister Romana. Sayang nga eh, akala ko ikaw talaga ang papalit sa pwesto ni Sister Romana. Huminto kami sa harap ng pinto sa silid ni Sister Danica. 3 katok ang ginawa nito, saka may nagbukas na.
ipinakilala sila ni Sister Irene sa isa't isa. Malugod na tinanggap niya ang kamay ni Sister Shawi na nakalahad. Iniwan na sila ni Irene upang bumalik sa silid nito. Bigla siyang kinilabutan nang makita ang iba't ibang abubot sa silid ni Sister Danica. Napansin naman nito ang kanyang reaksyon kaya agad na nagpaliwanag. Pagpasensyahan mo na, sister. Proteksyon natin yan para hindi tayo pasukin ng mga demonyo. Diyan ka sa kabilang kama. Heto nga palang kumot at unan mo. May kulambu din baka nais mong gamitin. Salamat, Sister Danica. Bakit po, sister? Pinamumugaran ba ang lugar na ito ng mga demonyo? Oo, marami sila. Nagkakalat at nagmamasid. Naghihintay ng mabibiktima upang maibsan ang pagkalam ng kanilang sikmura. Mag-iingat ka palagi at huwag mong kalimutang magdala ng bendita. Mahirap na, baka ikaw ang susunod na malinlang nila. Anong ibig mong sabihin, sister? Wala, matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas. May mga pakakainin pa tayo sa bodega. Napakasungit pa naman ni Sister Victoria. Kailangan talaga na sa tamang oras ang pagpapakain sa kanila. Naguguluhan siya sa pinagsasabi ni Sister Danica. Tila may nakabalot na misteryo sa El Prudente Convent. Iwinaksi niya agad sa isipan ang mga negatibong paglalaro sa kanyang isip. Imposible para sa kanya na pamugara ng demonyo ang kumbento dahil napakasagrado nito. Pagkatapos magdasal ay agad na niyang ipinikit ang mga mata, ngunit naging mailap ang antok sa kanya. Pasado 3:00 ng madaling araw, saka pa siya dinalaw ng antok. Ginising siya ni Sister Danica upang maghanda ng almusal. Pilit siyang bumangon kahit antok na antok pa siya. Minadali niya ang pagluluto nang sa ganun, hindi sila maabutan ni Sister Victoria. Iniligay niya sa tray ang mga plato na may mga lamang pagkain. Ikaw na sa ibaba, Sister Shawi. Ako na sa itaas. Katukin mo lang ang maliit na bintana. May mga magbubukas niyan. Ito ang susi sa main door. Pagkalabas mo, pakilak na lang. May gasera sa pinto. Sindihan mo na lang. Madilim kasi sa loob dahil walang bintana. May hirapan makapasok ang mga sinag ng araw sa loob. Huwag ka ring makipag-usap sa kanila. Sinunod niya ang bili ni Sister Danica. Inilapag niya muna ang dalang tray sa mesa na nakaharap sa may bintana. Kinatok niya ito ng 3 beses. Pagkakuha nito sa may tray ay lumabas na siya. Tinahak niya ang pasilyo patungo sa kusina. Sister Shawi, halika dito. May isang madre na nakita ng guard kanina. Marami itong sugat sa katawan. Ginagamot siya ngayon ni Sister Leonela at ni Sister Anika. May nalaman ba kayo kung taga saan siya, Sister Irene? Sa ngayon, wala pa. Ayaw magsalita kahit anong pakikipag-usap ang gawin namin. Sinilip nila ito sa opisina ni Sister Victoria. Bigla siyang kinalabutan nang lumingon ito sa kanila at ngumiti. Pakiramdam niya, may hindi magandang mangyayari. Tumalikod si Sister Shawi, saka bumalik sa kusina. Pinag-usapan nila Sister Danica ang dayong madre. Nakasuot kasi ito ng damit na pang-madre, kaya nahulaan agad nila. Katulad ni Sister Danica, hindi din maganda ang kutob niya dito. Naging maalinsangan ang panahon ng gabing iyon. Kumuha siya ng pamaypay upang maibsan ang alinsangan na kanyang naramdaman. Maya-maya, may naaamoy siyang mabaho na parang naaagnas na bangkay, na para ding mabahong ipot ng manok. Naaamoy mo ba ang naaamoy ko, Sister Danica? Sumenyos ito na huwag maingay at makiramdam lang sa paligid. Ibinigay nito ang dinikdik na bawang at asin sa kanya. Teka, Sister Danica, anong gagawin ko dito? At saka, bakit may ganito sa silid mo? Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Matagal nang may aswang dito. Si Sister Romana ang huling biktima ng aswang. Narinig nilang nagsigawan ang mga kasama nilang madre sa labas. Humihingi ng saklolo. Dahan-dahang pinihit niya ang doorknob. Walang ingay silang naglakad patungo sa pinagmulan ng sigaw. Umakyat sila sa itaas upang tignan kung ano ang nangyari.
Nagimpal sila sa nakita. Nagkalat ang maraming dugo sa sahig at may nakatayong nakakatakot na nilalang. Nakasuot ito ng pangmadre at may kapang itim. Sa malamlam na sinag ng kasera, napansin niya ang mahabang kuko ng nilalang. May matatalas na pangil din ito at mapupulang mata. Mabalasik ang titig na ibinigay nito sa kanila. Susunggaban sana siya nito pero hinampas ito ni Sister Victoria ng krus. Umatungal ang halimaw nang maramdaman ang hapdi sa kanyang balat. Ibinaling nito ang atensyon kay Sister Victoria at walang awang ginutay-gutay ang katawan nito. Pinagpiyastahan ng aswang ang katawan ni Sister Victoria. Nilalapa hanggang sa mawakwak ang tiyan nito. Kinain nito ang lahat ng mga laman loob ng kawawang madre. Sindak na sindak sila na nakatingin sa ginawa ng aswang. Umiiyak na silang pareho dahil sa takot. Tumakbo sila pababa upang lumabas ng kumbento pero nakalak ang lahat ng pinto. Napatigil sila nang maramdaman ang hinihingal na hininga ng aswang. Sabay silang napasigaw ni Sister Danica at agad tumakbo patungo sa kusina. Nadatnan nila si Sister Irene na nanginginig na nagdarasal. Hawak-hawak nito ang rosaryo at tabak. Umalis na kayo dito. Walang hiyang madre na yan. Siya na nga yung tinulungan. Tapos bibiktimahin pa niya tayo. Kailangan niyong makalabas upang makahingi ng saklolo. Sige na, magmadali na kayo. Paano ka? Sumama ka na sa amin, Sister Irene. Wika ni Sister Danica na natatakot na din. Huwag niyo na akong alalahanin. Sarili niyo ang dapat niyong isipin. Sige na, dali. Umalis na kayo. Lalabas na sana sila sa kusina ngunit biglang humarang ang aswang. Napaatras sila nang masilayan ang halimaw. Akmang sasakalin nito si Sister Shawi pero sinaksak ito ni Sister Irene ng tabak. Mas lalong naggalit ang aswang sa ginawa nito. Umatungol muli ito ng malakas sa kasinakmal niya si Sister Irene sa leeg. Gamit ang matutulis na kuko. Binalatan siya ng aswang hanggang sa lumitaw ang buto niya. Para siyang hayop na kinatay at napapalahaw ng iyak. Ang huling nakita ni Sister Shawi ay ang pagdukot ng halimaw sa mga mata ni Sister Irene at kinain ito. Nanginginig ang mga kamay na binuksan nila ang pinto. Agad silang tumakbo palabas. Tumakbo sila patungo sa gate ngunit natalisod si Sister Danica. Muli niya itong binalikan at tinulungang makatayo. Malapit na sana sila sa gate, ngunit biglang hinarang sila ng aswang. Nakalabas na pala ito ng kumbento nang hindi nila namamalayan. Tumutulo ang laway at galit ang mapupulang mga mata nito na nakatingin sa kanila. Humakbang sila paatras pero sa isang iglap ay nasunggaban niya si Sister Shawi. Sumisigaw ito hanggang sa mapaos ang boses niya at ganun din si Sister Danica. Pilit na kinapa ni Sister Shawi ang kanyang bulsa. Nang makapanan niya ang bawang ay agad na isinabo niya ito sa mukha ng aswang. Nabitawan siya nito kaya agad nilang kinuha ang pagkakataon na makalabas sa gate. Nadaanan nila ang guard na wala na ring buhay at wakwak na din ang tiyan nito. Umiiyak ang dalawa sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga kasama. Malapit na sana nilang mabuksan ng gate, ngunit nahila ng aswang ang buhok ni Sister Shawi. Bitawan mo siya, halimaw! Heto, tanggapin mo! Isinaboy ni Sister Danica ang lahat ng asin at mga dinikdik na bawang sa halimaw. Nagdasal ito at humingi ng gabay sa poong may kapal. Mahigpit niyang hinawakan ang rosaryo at taimtim na nagdasal. Ganon din ang ginawa ni Sister Shawi kahit na sobra na itong nahihirapan sa mga sugat na kanyang natamo. Pakiramdam niya, anumang sandali ay bibigay na ang kanyang katawan. Marami na rin ang dugong nawala sa kanya. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. Ang iyong kagustuhan ang masusunod. Umiiyak, nabigkas niya sa mga kataga. Nakapikit pa rin sila pareho ni Sister Danica. Ilang ulit nilang dinasal ang I believe in God, Our Father, Hail Mary at Glory be. Naramdaman niya ang matalim na kuko ng halimaw sa kanyang tiyan. Sister Danica, iwan mo na ako. Iligtas mo na ang iyong sarili.
Ang Diyos na ang bahala sa buhay ko. Puntahan mo ang San Jose Convent at ipaalam mo kay Father Brooke ang nangyari dito. Sige na, alis na! Patawad, Sister Shawi, patawad. Umiiyak na nilisan ni Sister Danica ang El Prudente Convent. Isa lang ang halimaw at marami ang mga madre. Marami silang tagasunod sa utos ng Panginoon. Pero bakit mas nanaig ang kasamaan kaysa sa kabutihan? Naghihinagpis na tanong niya sa sarili. Lutang ang diwa na patuloy siya sa pagtakbo. Muntik na siyang masagasaan ng may mabilis na sasakyan ang dumaan. Huminto ito sa unahan, saka nagmaneho pabalik sa kanyang kinaroroonan. Bumaba ang mga sakay nito at agad na lumapit sa kanya. Sister Danica, anong nangyari? Bakit ganyan ang ayos mo? Nasaan si Sister Shawi, si Sister Victoria at iba pang mga madre? Father Brooke, patay na sila. May halimaw na nakapasok sa kumbento. Pinatay silang lahat tulad ng nangyari kay Sister Romana. Maria Santisima! Halika, pumunta na tayo doon. Magmaneho ka na, Sister Mingay. Kailangan maabutan natin ang halimaw na yon. Tahimik na ang buong paligid pagdating nila. Wala si Sister Shawi at ang halimaw sa pinag-iwanan ni Sister Danica. Nagkalat ang mga bangkay sa labas at loob ng kumbento. Pinuntahan nila ang bodega kung saan may 3 lang madre ang ikinulong dahil sa parusa. Nakita nilang bukas na ang pinto ng bodega. Tinawag ni Father Brooke ang mga ito pero walang sumasagot. Pumunta sila sa itaas at halos hindi na nila makilala ang mga bangkay dahil sa maraming kalmot at nakalabas pa ang mga laman loob ng iba. Muli sana silang lalabas nang biglang lumitaw si Sister Nora, ang isa sa mga madre na nakakulong sa bodega dahil sa salang pakikipagrelasyon. Ibinalita nito na kasalukuyan nilang ginagamot si Sister Shawi sa maliit na chapel. Mabuti na lang at nalaglag ni Sister Shawi ang susi sa bodega kaya nagawa nilang sungkitin ito sa pamamagitan ng patpat. Napatay nila ang halimaw gamit ang punyal na nakita nila sa katawan ni Sister Irene. Sunog ang katawan ng aswang nang madaanan nila ito patungo sa chapel.